Hapon na mga kaparmers. Tapos na tayo mag-layout, maglagay ng tansi doon sa itaas kung saan doon sasabit yung ating insulator. Ito rin ito. Ayan mga kaparmers. Ayan yung ating nilagay. Ito naman ngayon yung ating ikakat para ilagay, para malinis na yung ceiling ng ating shop. Isang roll ito mga kaparmers. Ang bili ko dito is 2,000 plus. Para sana ito sa ating triangle house. Pero inuna natin yung ating shop para makapag-negosyo tayo, makapagsimula. Maganda ito dahil kabilaan. Ganda ng pagkatakas, mga kaparmers. Ito na yung pinakasiling natin. Break time muna tayo sa ating shop na ginagawa mga farmers. Habang tayo naka-break time, bisitahin naman natin yung ating mga alaga para matanggal yung ating patod. Si Brad nandito na, nauna. Siya yung maghahanda ng pagkain ng ating mga alaga. Yung paggagawa ng ating shop, itutuloy ko hanggang mamayang gabi. Okay lang naman yung kahit gabi mga farmers, dahil nasa gilid naman ng kalsada at marami yung mga tao pa na dumadaan. Kailangan unahin dito sa ating farm kasi nga nandito ito sa kagubatan. Hindi pa tumatawag yung Toyota para makuha yung sasakyan mga farmers. Dahil pag nakuha natin yung sasakyan, pupunta kami ng Dorilco upang kunin yung service wire, magbayad para maikabit na yung kuryente dito sa ating triangle house. Sabay-sabay yung ating project mga kaparmers. Wala naman tayong maraming tauhan kasi hindi naman tayo ganun karami yung pera. Talagang focus ho ako, kabilaan, punta dito, punta doon. Sumusubok lang ako mga kaparmers, baka sakaling magtagumpay sa ating ginagawa. Ito yung integra sa taas. Ito no. Mabilis yan mga kaparmers para makagawa tayo doon sa ating shop na ginagawa. Ito na. Sasanayin natin kumain yung ating alaga ng Madre de Agua mga kaparmers. Ito yung kanyang pagkain. Kaya halo muna natin sa kanyang feeds para once nasanay na siya, hindi na tayo mahihirapan sa pagkain niya. Pag inahin na yan mga kaparmers, ang lakas kumain yan. Oops, excuse me. Good. Kung saan yan eh? Oops. Kainin mo ha, pati yung Madre de Agua. Maraming kagat ng lamok mga kaparmers. Ano ba yung solusyon para
Hindi kakatin ng lamok. Bilog na mga kaparmers, oh. Pag isang buwan na ba ito? Ay po. Wala pa na. Grabe, oh, sa dalawa. Sobra 3 dangkal na. Kain ka na marami dahil mga anak ka pa. Pinapasanay ko siyang kamutan mga kaparmers para pag masira itong kanyang kulungan, hindi tayo mahihirapan na ilipat. Okay. Daw may kinagatan ng labog, Brad. Huh? Ito yung ating Jetmatic na pinagawa. Sa halagang 6,000, mayroon na tayong magandang supply ng tubig. Yung 6,000 mga kaparmers, lahat na yun. Kasama na snack. Ito yung para sa Peking duck. Binabad ko para mas maganda. Mabilisan yung ating pagpapakain ng ating mga alaga dahil gusto kong matapos yung kalahati ng ceiling na ating ginagawa mga kaparmers para hindi mainit. Sana hindi matapos yung buwan, makapagbukas tayo doon. Una kong pinapakain yung mga heritage chicken mga kaparmers. Palagi namin sinisiguro na yung kainan nila palaging hinuhugasan para maiwasan yung bakterya. Mga gutom yung ating mga alaga. Yung isa mga kaparmers parang nag-i-enjoy dito sa puno ng papaya. Ano, diyan ka lang? Punta doon, punta doon. Yung ating mga Muscovy duck at saka native chicken nagwawala. Pero mayroong isang pasaway mga kaparmers. Nakalusot yung isang Peking duck. Pag ikay dumating dito, nako, patay ka sa mga malalaki na yan pag tinuka ka. Tama na? Yung ano muna? Native chicken? Bigyan mo pa sila? Kunti? Mas malakas kumain to kaysa sa mga native. Kada linggo, Brad, kailangan natin maglagay ng sunrox or chlorine para malinis lagi yung kanilang kainan. Pero parang may napansin ako kay Brad May napansin tayo mga kaparmers. Hindi ko pa sana yan ipapakita kaso kinuha na niya yung isa. Yan mga kaparmers. Mayroon ba kayo napansin? Inunahan na ako mga kaparmers. Hindi ko pa sinasabi pero yung aking Brad sinuot na. Ito pala yung aming pinaka-uniform dito sa farm. Kung ano yung aking profile, ganon din.
At saka sa dibdib, mayroong maliit na ganyan. Dalawa sana yan mga ka-farmers, itim at saka puti. Kaso yung nag-deliver, alam naman natin pag online, pink yung dumating. Ginawa kami nitong parlor. Para tayo nitong mga baklois. Itong isa kahapon mga ka-farmers, nanghihina. Ayan, kaya nilagay ko sa loob. Pero ngayon parang malakas na ang pakiramdam. Subukan natin. Dito. Yan, malakas na Kasi ang ginagawa ko, pag mayroon ako napapansin na mahihina, nilalagay natin sa loob. Yung ating mga itik mga ka-farmers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang yung natira. Mga lalaki naman yan mga ka-farmers. Hindi mangingitlog yan. Pag nabuhay lahat, yung 7 na yan, adobo sa gata ang kalalabasan yan. Pero noong mga nakaraan, marami yung humingi mga ka-farmers. Ibinigay ko. Dalawa na kayo. Ito yung pinakamalaki mga ka-farmers. Hindi ako makapaniwala na 3 weeks pa lang yan. Laki niya Ito yung aking pinaka-favorite na alaga ngayon, yung ating Peking duck. Wala kasi ito sa aming lugar dito. Sana makapag-produce tayo ng maraming sisiw para makapagbinta at makapagparami na rin. Ano Brad, tama na? Peking duck naman? Oo, nagipakabaluan. Yan yung palaging ginagawa ni Brad. Nakikipaghabulan sa mga maliliit na itik. Lumulusot. Pag lumusot, tutukain ng mga native chicken. Lalo na ito mga ka-farmers, tapang yan. Kaya magpatalo niyan. Pero ito ang mahirap pag tumuka. Yung lalaki na Muscovy. Hindi pala. Babae pala to. Ito yung lalaki, yung malaki. Nasa ilalim yung malaki mga ka-farmers. Itong tatlo, babae ito. Laki ng katawan. Grabe. Gutom na. Pasok ka muna, pasok. Ito na. Kasi kamay ko, kinakain niya. Kumaya na sabay ko yung kakain. Walang mauuna. Kailangan sabay-sabay. Ayan. May ipit. May ipit yung nasa ilalim. Grabe. Parang mga bulldozer. Ayan. Hiniwalay ko yung iba mga ka-farmers para hindi overcrowded. Ito yung mga malalaki. Ang lakas kumain. Lukot. Nasa ilalim, may ipit. Ayan. Ito yung mga maliliit mga ka-farmers. At saka yung isang damage patuloy lumalaban. Yung isa niya namatay. Sana mabuhay. Grabe, ubos na. Lugi tayo dito sa pagkain Baka kayo lang magpabalik sa akin sa abroad. Wala na akong pera pang bili ng pagkain ninyo.
Wag naman. Grabe ang lakas kumain, Brad. Pag malalaki na ito mga kaparmers, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga kuhol. Napakarami sa ilog. Lalo na pag nangingitlog na, ganda yan sa umiitlog ng mga Peking duck. Yan. Bus. Bus dito, Brad, oh. Sarap tingnan mga kaparmers, oh. Grabe. Ang lulusog. Kulang. Parang hindi naman kayo makakaubos nito. Pahingi ako kasi yung mga kapwa nyo gutom na gutom dito. Pahingi. Oh. Parang ngayon pala, no, problema na ako sa pagkain sa inyo. Ngayon lang yan mga kaparmers na hindi pa maabot ng 2 months pataas. Pero pag umabot na, magdadayet na sila. Organic. Bakit kaya? Ito siguro yung mga malalaki. Ito siguro yung lalaki. Nilagyan ng palatandaan. Bukas, Brad, gupitin natin to. Palitan natin ng mas maluwag kasi oh, naiipit. Grabe yung lalaki. Oh. 3 weeks old. Parang isang buwan mga kaparmers. Sobra pa. Hindi ako nangihinayang sa aking 6,000. Stress ko pa lang at saka pagod nakakatanggal na pag kasama ko sila. Ganyan talaga pag tumatanda mga kaparmers. Iba na ang nagiging hilig. Singay oh. Bus na oh. Ano? Meron pa kayo? Singay. Malalaking bulas kasi ito mga kaparmers. Kaya ito para mga bulldozer. Tingnan niya ng ano, balon-balonan. Busog na ako kaparmers, may laman. Ang hirap sa kanila, walang kabusugan. Yung pinakamalaki patingin, mas lalo na. Siya ang pinakamalakas kumain. Masarap to sa paksiw. Malatan mo pa? Konti pa. Yung medyo malambot na ng konti. Hinahati lang yan mga kaparmers. Tapos pag nagpaksiw, ilagay sa ibabaw. Panalo na. Ito mga kaparmers. Pagkain ito ng baboy. Ayan o. Harvest nila. Nakasabayan natin. Malaking tipid ho yan sa pagkain sa mga alaga. Nahan natin. Grabe. Pagkatapos natin sa farm, tuloy yung ating trabaho. Ayan na, nakapaglagay na ako kanina ng isa. Tapos na rin, nakapaglagay na ng
supporter, yung pinaka-layout dito. Hindi siya makita, no? Kasi tansi, nylon siya. Tapos papunta doon, maglalagay din tayo para matibay. Yan mga kapatid. Hindi na mainit. Kaya ba, Brad? Pagdugtungin? Ano ito? Grabe mga kaparmers, napagod ako, kakaakyat baba. Yan yung amin natapos. Yan, mayroon ng pinakasiling. Dito sa may space na yan, lalagyan pa yan bukas. At saka dito sa kabila. Yan. Dito okay na. Pero lalagyan natin yan ng pandikit para walang makita at para bang flat siya at magandang tingnan. Saka dito mga kaparmers. So ayan lang muna mga kaparmers. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating mga kaparmers na silent viewer. Thank you po sa inyo, sa ating mga kaparmers na nag-comment. Magandang gabi at maraming salamat. God bless po sa inyo at God bless po sa inyong mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lang. Uuwi muna kami dahil mag-aalis 8 na ng gabi. Hindi pa kami nakakapag-dinner. Uwi muna kami para makauwi, matulog, pahinga. Din bukas ulit ng umaga para sa panibagong araw. So para, mabuhay po kayong lahat ng farmers.